Hi guys! Welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button, bell notification para like ang updated sa mga future videos natin. For today's video, ang pag-uusapan natin is top 5 na reason bakit mahihirapan kang maging successful ngayong 2025. Marami na tayong ginawa previous years na mga New Year's resolution at ito naman yung top 5 natin kung bakit ngayong taon mahihirapan ka pa rin maging successful. Kung ready ka na, samahan niyo po akong alamin itong top 5 na ito. Unang reason bakit mahihirapan ka maging successful ngayong 2025 is hindi ka nag-aaral or hindi ka nag-i-improve. Alam niyo po ba ang isang sikreto ng isang successful na tao is hindi siya tumitigil mag-aral or mag-improve sa kanyang sarili. Maaring nagigain ka ng additional knowledge, additional skills na pwedeng magbigay sa'yo ng mas malaking advantage or privilege para magkaroon ka ng mas maraming opportunity sa labas. Kung gusto mong maging successful, simulan mong aralin yung career na iyong pinasok. Kung ikaw ay nasa corporate world, mas galingan mo sa iyong trabaho. Kung alam mo na yung mga common na trabaho mo, dapat mas gawin mo expert yung sarili mo sa trabaho mong pinasok. Kung ikaw naman ay entrepreneur at okay na yung negosyo mo, dapat mas mag-level up pa or mas galingan nyo pa para mas magkaroon ka ng edge pagdating sa market, lalo-lalo na sa competition ng mga business. Kung ikaw naman ay isang entrepreneur katulad ko, business owners ng ganitong negosyo, kailangan patunayan mo na masihigitan mo yung sarili mo compare nung nakaraang taon. Kasi kung hindi ka satisfied sa naging income mo or naging result mo the past years, dapat i-assess mo yung sarili mo at evaluate mo kung ano yung naging result mo at baguhin mo yung mga bagay na hindi naging effective last year para gagawin mo siya ngayong taon. So, number 1 is kailangan aralin mo or mag-improve ka sa iyong sarili ngayong 2025. Number 2 dahilan kung bakit mahirapan ka maging successful ngayong 2025 ay yung pagiging matampuhin. Alam niyo po, ang isang empleyado or sa isang negosyo, natural lang po yung tinatawag nating rejections. At kung ikaw ay balat sibuya, mabilis kang magtampo, mabilis ka masaktan, kailangan ayusin mo yung iyong emotional quotient. I-improve mo kung ano yung personality mo, lalong-lalo na dapat ngayon pa lang, alam mo sa sarili mo na ang rejections is part ng negosyo, part ng trabaho po yan. Hindi lahat ng tao maniniwala sa'yo, hindi lahat ng tao sasama sa mga plans mo. May mga tao talagang dumarating at may mga taong umaalis, pero dapat hindi ka mag-give up sa iyong mga nakikitang vision at yung nakikita mong future na maganda para sa iyo. Habang natututo ka, habang gumagaling ka, habang ini-improve mo yung sarili mo, dapat mas tumitibay ka sa ganito na hindi ka kayang mag-iba ng mga hearsay lang ng ibang tao. Paniwalaan mo kung ano yung ginagawa mo ngayon na magiging successful ka at huwag kang maging masyadong maramdamin. Part ng negosyo ang rejections, kaya dapat tanggapin mo, i-embrace mo, at ipagpatuloy mo, gawin mo expert ka sa larangan na napili mo at dyan unti-unti kang mag-i-improve sa iyong career. Number 3 is tamad. Yan, common po ang pagiging tamad. Kung tamad ka, expect mo kung ano yung result mo last time or last year, baka mas bumaba yung sales mo, bumaba yung income mo, bumaba yung profit mo. It's because hindi nakakatulong sa isang negosyo yung pagiging tamad. Kailangan natin ngayong panahon na to, habang lumalaki yung mga expenses natin, mga needs natin, kailangan sumasabay din sa pag-angat yung ating income or yung ating sahod. Kita mo yung ibang mga Pilipino nag-abroad para makapaghanap buhay, double or triple job, hindi sila nagreklamo kasi alam nila yung goal nila na kumita ng pera. Tayo dito sa Pilipinas, minsan isa lang ang trabaho natin pero panay pa tayo reklamo. So kung wala kang kasiyahan,
wala kang satisfaction sa sarili mo, at wala kang goal sa buhay, wala kang mararating kung hindi babalik at babalik ka lang sa mga dati mong reklamo. Pero hindi siya solusyon para sa iyong pagbabago. Ang pagiging tamad ay tanggalin ngayong 2025 at makikita mo unti-unting magbabago at mag-i-improve ang iyong success ngayong 2025. Number 4 is reklamador. Saksakan tayo ng dami ng reklamo. Hindi natin na-appreciate yung mga bagay na meron tayo. Yung trabaho mo ngayon na ginagawa mo, pangarap na yan ng mga taong walang trabaho. Kung may negosyo ka ngayon, pangarap na yan ng mga empleyado na magkaroon ng negosyo. So, pasalamatan mo si God kung ano yung mga bagay na meron ka. Huwag kang mag-compare sa ibang tao at tigilan natin ang pagreklamo. Dahil walang solusyon sa reklamo. Kung hindi, mas lalo lang tayong madadown, mas lalo lang tayong maninegative. Kung gusto mo mag-improve, tanggalin mo yung reklamo, gumawa ka ng solusyon. Okay? Panahon ngayon, importante na meron tayong extra income or side hustle na pagkakakitaan aside sa ating regular job. At kung gusto mo mag-improve ang iyong sarili, mag-improve ang iyong buhay, magandang avenue po ang Sante Bardi upang madagdagan ng kita na inuuwi mo sa inyong bahay, sa inyong pamilya, para mas mag-improve po ang iyong 2025. Number 5, puro bisyo. Ayan, ito, sakit na talaga to ng mga tao. Ang dami kong example about dito sa puro bisyo. Sa trabaho, kumikita ka. Pero kung yung kinikita mo ay nauubos lang sa mga luho at bisyo mo, kahit umabot ka ng 10, 15 to 20 years sa iyong trabaho, mind you, wala ka may ipon. Kasi para kang timba na punong-puno ng butas. Dahil hindi mo alam kung saan dadalhin yung pera, nauubos lang siya sa walang kahalagahang mga bagay. Dapat ang bisyo, siniset aside niyo po yan at hindi naman masamang ma-celebrate ng success. Ang importante lang, makapagtabi ka muna ng mga priorities mo para sa future mo at sa family mo, at yung magiging butal, yun yung gagamitin mo para sa iyong happiness. So, kung uunahin mo yung happiness, wala kang magiging success. So, para magkaroon ka ng success, unahin mo muna ang mga priorities na sa ganon magbago ang iyong 2025. Yan po yung top 5 reason kung bakit mahihirapan kang maging successful ngayong 2025. Recap po tayo. Number 1, hindi ka nag-aaral or hindi ka nag-i-improve. Number 2, matampuhin. Number 3, tamad. Number 4, reklamador. Number 5, puro bisyo. Kung nagustuhan mo tong video na to, pwede mo po itong i-share sa mga kakilala mo na gusto mo pong tulungan na magbago ang kanilang 2025. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment po kayo sa ating video. Baka meron pa po kayong mga additional ideas na gustong i-share at re-replyan po natin yan. I-share niyo rin po yung video natin para sa mga taong pinagpe-pray natin na magbago sila ngayong taon. At huwag niyo rin po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Laking bagay po yung inyong subscription at yung inyong like dito sa ating video para mas ganahan po kami as content creator na gumawa po ng mga makabuluhan na mga videos para po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong time. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. To God be the glory. Bye-bye!